takot pa rin ako. Lalo yung bunso. Yung lalaki. Can't get... Paano po yung routine ninyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay, ang kasama nyo lang ay kasambahay? Tiis. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki, maiilang or mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mo yun. Mas Sila na lang. pipiliin ko na sila naman. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayahan para sa Kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka naman talaga iniwan ng mga anak. Hindi Nagkataon naman. lang na gusto nila maging-independent. Oo, independent. At saka, I'm sure deep in their hearts, hinahanap rin nila ako. Nung hinatid ko si Andy sa hotel, sa Cali, iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayong makikita? Pwede ka kasi sa Siargao. Yeah, but you know, my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na hanggang malakas tayo magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ko, sino mag-aalaga sa akin? Ako hindi ako mag-iipon. Maalagaan ka ba ng ipon? Miss G? Di ba, iba pa rin, di ba, pag andyan ang presensya ng mga taong gusto mong makita at makasama. Oh, talaga. Nung na-hospital ako, sinabi ko sa ito, na-confine ako ng 2 days. Wala akong ginawa kundi umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Meron bang Sa mga anak ko. somehow, makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatanggal Dahil din namimiss naman. mo yung... Oo. Malaking factor din yun na kapag nakalakin Physical. ako, I have my extended family with me na masaya. Kahit may ka-parties, utility, kahit sino. Extended family yan, mga Hindi mo alam, pag ikaw nagkasakit, yung mga anak mo na at mga apo mo nag-aalala. Kaya dapat talaga ano rin ang sarili. thank you. Diba? Anong message mo kay Jacqueline Musing? Maging matatag ka. At huwag malungkot. Maging matatag, huwag malungkot. At humiti paminsan-minsan. Normal na sinasabi nila na irespeto ang magulang. Yung respect sa kids naman. Na minsan tama rin yung desisyon ng anak kaysa desisyon ng magulang. Maaaring tayo ang luwal sa kanila, nagbigay ng buhay. Pero huwag natin kalilimutan na may buhay din sila at may karapatan na ipaglaban kung ano ang sa tingin nila tama. Makinig din tayo sa kanila at hindi porke nanay tayo at anak sila, lagi na tayong tama. Lalo na sa panahon ngayon, marami na tayong hindi alam ng mga magulang sa nangyayari sa mga kabataan. Makinig na lang muna tayo, tsaka tayong magdesisyon. I-trust natin sila. Pag mali yung ginagawa, yan, dyan tayo pumasok. Pinalaki ko yan, pinaghirapan ko yan, alam ko kung paano ko pinalaki. May respeto, may pagmamahal, marunong makisama sa kapwa, magalang. Alam ko, pinalaki ko ng tama. So kung ano man ang magiging desisyon nila, nasa likod lang ako. Palagi natin pagkatiwalaan. May desisyon yan. Imposibleng wala. Pagduda ka sa pagpapalaki mo, ikaw na may problema. Kung alam mo na pinalaki mo ng tama, pagtiwala ka.